Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Maayong adlaw sa tutanan mga higala, kami po inyong Philippine Air Force, your air warriors and skylifters in the Visayas at muli pong sumasayang papawid ang aming palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulong ka-partner ng radio station diri sa Cebu City. Daghan kayong salamat no kay Ma'am Annabel Lagrosas of DYMR, 576 kHz Radio Pilipinas, kay Sir Johnny Stapalyakan of DYLA 909 kHz, kay Ma'am Aileen Navarro of DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Payetrinyan and Ma'am Hazel Gloria of PIE7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw. Ako po yung host, First Lieutenant Edebert B. Baguio, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina A1C Roel Geraldo, Philippine Air Force, AW1C Yasmin Salazar, Philippine Air Force, and Airwoman Angel Pestejo, Philippine Air Force. Partners? Partner, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libu-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform, Facebook page ng CMOAMC, 1000 Video Buniyab, 1000 Pop at ng APAP Cebu. Ang programa kong ito ay para sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na mayroong kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran ng ating pong bansang Pilipinas. Partner? And let us also welcome our other comrades from Air Mobility Command, from 205th Tactical Helicopter Wing, from 220th Airlift Wing, 5th Arsen, at sa mga ating mga tagapagsubaybay at tagapakinig, daghang kaayong salamat for tuning in with us and for supporting our program. Partner? Mga kasama, kinagagalak po natin makasama ang ating resource speaker ngayong araw na si Lieutenant Commander Ephraim A. Bautista, the Officer in Charge, Coast Guard Legal Unit of Central Visayas. Sir, bumati po muna tayo sir sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Good afternoon sa mga supporters sa Philippine Air Force, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Good afternoon sir, good afternoon ma'am sa mga men and women sa Philippine Air Force. Salamat sa pag-invite. Good afternoon sir. Partner? Yes, partner. Sir, mayong hapon, sir, no? And for our first question, sir, kumusta naman po ang mga personnel ng Philippine Coast Guard Legal Unit Central Visayas, sir? Diri sa Central Visayas, bali na upat mi ka lawyers karon nga na-assign sa Central Visayas. Ako ang officer in charge. Then ang usa na ako ka-partner si Attorney Soralta kay nag-schooling. Then si Attorney Ingos po akong partner po karon nga ako yung sa Central Visayas. Now naami siyang ka-staff po karon na na-assign sa Bohol, na-assign sa Southern Cebu, na-assign sa Northern Cebu, Camotes ug sa Dumaguete po. So nakatag ni sila ako mga paralegal staff kung tawagon din ako sila. Well, with regards sa ilahang kung kumusta man gid sila, no, I cannot, siguro sa akong observation, always well naman sila siguro kay wala man sila mga violations or offenses nga na-commit. And sa district namo diri sa Piatres, wala man sila yung mga tawag nato ng mga siguro na madugog nga storya gikan nga mga tardy sila or wala siguro yung natungog, no? And if maingon, isod kay good, maingon ko nga always well ra ilang moral, pero mao na ako ang masturya nga ang mga staff na ko sa legal karon kay kurabuyag lang kuan gid sila, wala gid sila mga offenses na sa district. Besides po ako no, siguro i-try ko na ako tanan nga kung unsay gihatag nako nga pagtratar sa usa ka staff nako, mapakita po nako sa usa ka staff nako nga parang fair gid ang akong treatment. Kung unsay opportunities po nga na available ani, i-try gid ako ang best nga mahatag po nako sa usab-usa para lang po nga wala gyud ka ng ang ilahang moral, ang ilang motivation, ilang enthusiasm sa trabaho kay magpadayon yung taas. Orto sir. Yes, sir. Thank you, sir, no? Good to know, sir, na all is well sa mga personnel mo diya, sir, sa Coast Guard Legal Unit, sir. Partner?
Sir, para naman po sa aking katanungan, maaari po ba naming malaman ang mission at function ng Coast Guard Legal Unit Central Visayas? Ang Coast Guard Legal Unit no Central Visayas, mo ni siya ang nahug nga murag legal advisor sa amuang district commander. So anything nga legal related issue na i-question ng amuang commander nga si Commodore Winiel A. Ascuna, Philippine Coast Guard, o hatag na siya directive namo nga ipa-review sa mua ang usa ka letter o usa ka buhaton nga kung legal ba ni siya o unsay mga upsides, unsay mga advantages o disadvantages for guys. Aside pa sa function sa Coast Guard Legal Unit, mohatag pud mi og mga legal advice sa mo ang mga personnel, not just sa legal staff namo kundi apil na gid tanan mga personnel nga na-assign sa Central Visayas. Now, also siguro kami po ang nahug nga murag mga maestro with regards to the enforcement of laws, especially sa maritime laws and the penal laws po like mga with regards to penal laws like smuggling, sa mga warrantless arrest, tanan pa mga penal laws like sa drugs, kami po ang nahug nga mga maestro nga mutudlo po sa mga kapwa nga mga personnel. Partner? Yes, partner. And sir, follow up ko lang, sir. Since na-mention niyo po, sir, yung about sa smuggling, sir, tanong ko lang, sir, kung meron po dito ba sa Central Visayas natin, sir, yung nagkaroon na po ba ng ganong, ano po ba, sir? Ganong pangyayari, sir. Yes. Meron po nga mga cases na po ng smuggling, especially with relating to ukay and mga cigarettes po. Now, what we do, i-turn over man na namo dito sa Bureau of Customs para ma-check po nila. Kasi sila man gyud ang lead agency with regards to the filing of administrative or criminal cases against sa mga tao nga nag-smuggle at mga butang. But as far as I can remember na atay mga ukay-ukay o mga cigarettes na na-apprehend diri sa Central Visayas. Thank you, sir. And sir, para na rin po sa aking question din, sir, no, maaari niyo po ba, sir, ma-i-discuss, sir, kung ano-ano po yung mga naging latest or ongoing programs niyo po dito, sir? Sa muang ko, no? Sorry, na-blank na. Ang Coast Guard Legal Service kay ipanguluhan ni sa muang commander nga si Captain Donit Molina, Philippine Coast Guard. Pag-ora gid ni siya nag-launch po og kanang series of maritime law enforcement lectures. So tanan ang kaning Philippine Coast Guard man gud naa mi mga district or mga regional offices nagkatag sa Mindanao, sa Visayas, and sa Luzon. So tanan legal units, including our legal unit here sa Central Visayas, kaya nag-conduct mi og maritime law enforcement lectures para sa mo ang personnel sa Coast Guard. Guards dito sa Central Visayas, na scheduled pa mi pagka-Mayo ay pagka-Abril, amo lang na move to June tungod kay yung schedule o ang availability sa mga classrooms kay naabay ni gamit ng mga estudyante. Thank you po, sir, at na-discuss niyo po yung mga latest and ongoing programs niyo po, sir. Thank you po, sir. Sir, we have a short break po muna, sir, no? Sa mga gawin ng mga painundo. Thank you, sir. Witness the transformation in Philippine skies. Your Air Force is growing stronger each year, adding new aircraft and equipment that extend our reach and power. From our modern fixed-wing aircraft soaring high above, transporting personnel and supplies, gathering vital intelligence, and watching over our lands and seas, to our growing fleet of new and powerful helicopters that help keep the peace and bring people and goods to and from the most challenging terrains. That continuous growth in capability equips our Philippine Air Force with the aerial muscle to better serve our nation, meeting the AFP's demands for air power, military operations, and supporting national development efforts. As the nation faces more challenges head-on, your Air Force stands ready and capable to fly and serve. That's back in a minute. See you on our next flight. Okay, balik na sa atong topic para sa uban pang mga importanteng announcement nagikan sa Philippine Coast Guard Legal Unit of Central Visayas. Partner?
Yes, partner. So, sir, ang akin naman pong sunod na katanungan ay ano nga po ba, sir, ang mga naging accomplishment ng inyong unit ngayon at sa mga nakaraang taon, sir? Diri sa Coast Guard Legal Unit, no, with regards to amo related pagid ni siya sa pag-file of mga kaso, criminal cases, and also the titling of mga sa mga pagpapatitulo sa mga yuta sa Philippine Coast Guard na acquired sa ato ang Philippine Coast Guard, no. Ang una is siguro ang kung naay napatutuluhan ta nga office dito sa Bohol, substation dito sa Bohol, and naa sa may giasikaso karon nga mga patituluhan para mapangana under sa Philippine Coast Guard dito sa Coast Guard substation kandihan. Another siguro nga mahog nga accomplishment is naatay mga baleronon, no, mga tax exemptions, mga mga real property tax nga napangitaan o paagi sa atong legal unit na masuod siya sa exemptions. So instead of paying itong mga real property tax na exempted na lang or gamay na lang ang settle sa Coast Guard District Central Visayas. Notably around 79,000 katuno, pero after review na mo nakahangit ni nakapag-family letter nga exempted ni. So nakabo is around 1,800 na lang ang nabayaran with regards to process of tax declaration sa usa ka yuta sa Central Visayas. Sir, palok ko lang. Saan yung sir, yung area ngayon na nabay area karon ang Philippine Coast Guard kung asa sila yung pinaka main base nila dito sa Cebu or dito ra gyud gyapon sa Pier 3? Yes sir, ang diri sa sir, Coast Guard District Central Visayas, mao gito siya yung pinaka main headquarters sa Philippine Coast Guard sa Pier 3. Tapos sa una before na-divide into Negros Island region ang katong Negros Oriental ug ang Siquijor, naatay 8 ka station diri sa Central Visayas. Karon ninaog ni siya sa 5 kay nawala naman to ang Siquijor, ang sa Dumaguete, kuha na siya. And sa karon ang under karon sa Central Visayas kay ang Northern Cebu, which is na-allocate karon sa Buo, ang Naya, na ang Southern Cebu nga naa sa may Slope o Santander. Central Cebu na diri karon sa Pier 3 gyapon office, sa Camotes na atay sa station dito, o sa Bohol na atay duha ka station. This is around mga stations, then na atay substations po nga na i-try gid namo nga usa ka munisipyo, usa ka syudad na agi substation. Pero sa karon sir, dili pa gyud tanan munisipyo na anay substation sa Coast Guard. Sir, nice to know, sir. Thank you, partner. Thank you, partner. And sir, sa question ko naman, sir, ano naman po, sir, yung mga naging tugon or naibigay na support ng unit niyo po regarding sa West Philippine Sea issue po, sir? Ano po yung mga kinakandak yung activity doon, sir? Thank you, sir. Sa Central Visayas, sa legal unit naman, we try our best to educate our personnel with regards to the maritime zones here sa Pilipinas, regards to the issues in the West Philippine Sea. Try gid na mo ang best yun nga if we can while we are lecturing or we are giving troops information and education sa ato ang mga personnel, i-try gid na mo nga ma-insert gid na mo niyang issue with regards to maritime zones because Philippine Coast Guard nag-deal magid siya sa dagat yun. So we try our best yun nga mapokpok yung balik-balik, ma-discuss yung balik-balik ang territory, ng maritime zone sa Teresa. And pagbuhay lang, mga araw siguro, January, nag-discuss po katong sa Maritime Zones Act na bago lang implement and execute as law karon mga around January. But we are still waiting for updates from the national headquarters on the coordination on how the agencies coordinate with each other with regards to the specific coordinates, to the zones kung saan po ipa-plot yung mga specific coordinates.
Sir, may follow-up lang ako. Sir, is there a plan na magkaroon tayo ng trilateral na parang training exercise together with the Philippine Air Force, the Philippine Navy, and the Coast Guard? Meron po ba kayong parang napaplano ba in the future na ganun? Suggestion, especially sa mga joint forces natin? I really can answer no kung meron ba talagang plano na yung higher command natin. But the Philippine Coast Guard and even here in the Coast Guard District Central Visayas will be very much open po na magkaroon po ng ganung plano with regards to cooperation and coordination with other agencies like sa inyo, sa Air Force, sa Philippine Army and the Navy, na magkaroon po ng plano on how to address the issue sa West Philippine Sea, especially dito sa Central Visayas. Ang alam ko, meron din po silang mga plans, pero hindi ko kasi ma-disclose po ngayon. Sila po kasi yung medyo nakakaalam po sa taas po. Sila po yung pwedeng makapagbigay po ng specific na detail po. Yes, sir. Okay, sir. Hopefully, sir, no, magkaroon tayo ng mga joint exercises together with the concept. Yes, sir. Even though hindi tayo magkaparehas ng concept, kasi under kami ng DND. Kayo, sir, is a DOTR, sir, no? Pero Yes, mas tama. better kasi mas maganda din yung at least meron tayong mga connectivity check, kung ano yung pwede natin mga best practices na ma-share din sa inyo, ma-share din ninyo sa amin, marang ganun, sir, ba? Ang mga, hopefully, sir, sa the near future, sir. Yes, sir. I hope, sir, na sir, bro. I hope it, sir, Partner, do you have any follow-up question kay sir? I think na-mention yung regarding sa NTF Cup. Do you have any concept support doon, sir, sa National Task Force to End Local Communities Armed Conflict? I've attended a series of meetings with regards to NTF Cup, no, and actually yung participation ng Coast Guard Legal Unit Central Visayas is if ever they are discussing with regards to the issues on how to deal with the communist groups and how the arrests are made or given how they conduct para legally lang ma-process yung pag-arrest sa kanila is we give legal advice during the meeting, sir. Yun po yung responsibility po ng Coast Guard Legal Unit. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, we have a short break po muna, sir, no? Alang sa dami ng mga pahinom doon. Yes, sir. Thank you, sir. In a world shadowed by disaster, some chose to run toward the danger, not for glory, not for gain, but for humanity. When Myanmar was struck by a devastating earthquake, the nation trembled. A call for help resounded, and hearts in the Philippines responded. 89 brave men and women answered that call, including our very own Philippine Air Force, soldiers, firefighters, doctors, rescuers, united by duty, driven by compassion. They left behind comfort, carrying one mission: to bring hope where hope seemed lost. In the rubble, they found more than lives. They discovered stories, strength, and solidarity. At the forefront, the Philippine Air Force embodied courage, compassion, and commitment as they delivered aid beyond borders. As they returned exhausted, yes, but still filled with the same spirit they left with. The Filipino people welcomed them with pride. They went as servants. They came back as heroes, not just bearers of help, but of hope. That's PAF in a minute. See you on our next flight. Okay, balik na sa tong topic para subon pang mga importanteng announcement pagdating sa Philippine Coast Guard Legal Unit of Central Visayas. Partner? Yes, partner. Dumako naman po tayo sa ating mga bisita sa araw na ito. Unahin po natin from 5th Arsen, Staff Sergeant Panganuron. First, baka may katanungan po kayo sa ating guest ngayon. Wala naman, sir. Okay, hearing none. Partner? I guess, partner, na sagot naman ni sir ng maayos yung mga questions natin. And partner, Angel, baka may ano ka po. Thank you. Yes, partner. Bago po matapos ang ating programa, atin pong pakinggan at hinga ng parting statement message ang ating guest speaker ngayong hapon, Lieutenant Commander Ephraim A. Bautista.
Sir, baka meron po kayong additional message or announcement, sir. Siguro no, this would be personal message na lang sa lahat no, ng mga personal. Na-notice ko kasi sa atin, once we have entered the service, we actually become stagnant. How we stagnant na po yung trabaho na. I suggest po na di po natatapos na hire na po tayo sa trabaho, dapat tayo continue pong magmasahe na even encourage everyone po na maging pang-aral ulit. Gusto niyo pong mag-abogado, you have the right, all the right po na pwede kayong po, nag-abogado po ako, nag-aral po ako, 30 na. 30 na. It's a very hard journey, no? Una, naging nurse po ako. It's around 2007, and after 6 years, nag-apply po ako sa abroad, and di po tayo pinalad doon, no? So what I did, nag-aral po ako ulit, nag-aral po ako ng swerte naman. And I hope na siguro ma-inspire ko po yung mga listeners natin na hindi po wala pong kahit may mga anak na kayo siguro, may mga pamilya na kayo. Continue to learn, you continue to develop yourself. You read books, exercise, lahat po. Mga basic lang po yung mga sinasabi ko po. But yun po, sana natin kalimutan. Mahalin natin yung ating mga sarili. Now, on behalf po of our District Commander, Commodore Minyaleas Puna, Philippine Coast Guard, nagpapasalamat po sa Philippine Air Force sa usapang pangkapayapaan, sa pangkaunlaran, up Cebu, sa pagbigay po ng istasyon po sa AKUA, sa MUA diri sa Philippine Coast Guard nga mailhan ninyo diri sa Central Visayas, pakibaw mo sa MUA among ipangbuhat dira sa among sina kung sa among mga contributions ato ang prioridad. I hope na siguro if you have time pwede pa ta magpadayon ng istorya, may fight pa ko ninyo o isa sa mga sa Philippine Coast Guard para mas makashare pa mi kung sagid ang Philippine Coast. Thank you very much, sir, ma'am, sa mga uniform personnel sa Philippine Air Force. Thank you very much po sa pag-invite. Again, sir, thank you so much for the comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo kami lahat sa ginagawa ng Philippine Coast Guard Legal Unit Central Visayas sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir, and thank you so much. And with that, mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force. sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Ramil G. Oloroso, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Moises L. Micor, Philippine Air Force. Propose First Lieutenant Edibert V. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si A10 Royal Engeldo, Philippine Air Force. Ako po si AW1C Yasmin Salazar, Philippine Air Force. Ako naman po si Airwoman Angelina Seo, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless. Pabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.